Ayan, andito tayo sa Goldstone Park dito sa May Surrey at alam nyo na, kilala nyo naman ako. Ako si Val, isang OFW dito sa Canada, lasinggero, pero may pangarap. At ngayon nga pala ay kasama natin ang iisang ulikba ng Canada. So i-interviewin natin siya at aalamin natin kung paano niya ba nakuha ang 41 na sahod per hour kahit 1 year pa lang siya dito sa Canada. So ayos ba? Quality. So ayan, bago natin simulan ang ating interview, kilalanin muna natin ang bisitang pangdangal, ang nag-iisang ulikba ng Canada. So kikilalanin natin kung sino ba si Ulikba. So ayan bro, pakilala ka muna bro. Oh ayan mga ka-quality, ako nga pala si Ulikba, ang nag-iisang ulikba dito sa Canada, ano? And dating ulikba sa Saudi Arabia. So ayun, kilala nyo na ngayon si Ulikba. So ngayon naman, i-start na natin ang ating interview. So excited na ba kayo? So ayan, sisimulan na natin. So unang tanong, gaano ka nakatagal dito sa Canada? Bali, 1 taon na ako dito sa Canada. And ito naman, masaya kahit pa paano. Merong mga struggle, pero naihandle naman ng tama. Kaya ulikba. So ano naman ang work mo dito sa Canada? As of now, I'm working as a maintenance electrician sa isang beverage company, manufacturing industry. So matagal ka na bang OFW? Yes, kabayan, matagal na tayong OFW. Nanggaling din tayo ng South Korea, pinadala din tayo sa Bangladesh, and nagtrabaho rin tayo sa Saudi Arabia for 4 years. So bakit naisipan mong mag-Canada? So noon pa, kahit nung nasa Pilipinas pa lang ako, pangarap ko na talaga mag-Canada, and marami na rin akong mga applications sa iba't ibang recruitment agencies na nagpapapunta dito sa Canada. Kaya lang hindi tayo pinapalad noon, and nung nagkaroon nga ako ng chance ulit nung nandun ako sa Saudi Arabia, so talagang talagang tinupad ko yung pinagporsigihan ko yung pag-a-apply ko papunta dito sa Canada. So ayun, ano naman yung ayaw mo dito sa Canada at meron ka bang pagsisisi na pumunta ka dito sa Canada? Nung unan dumating ako dito, meron talaga akong isang bagay na pinagsisihan. Yun, nagkaroon kasi ako ng, honestly nagkaroon ako ng kaunting problema doon sa unang employer ko. At yun yung pinagsisihan ko na dapat pala pinag-iisipan nating mabuti ang pag-a-apply papunta dito sa Canada, lalo na kung ang pathway natin o yung paraan ng ating pagpasok dito ay under work permit. So mga kabayan, kung under work permit ang inyong ina-applyan or labor market impact assessment, make sure na magkaroon kayo ng malalim na research about your employer. So ayun, narinig nyo naman. So kasi mga kabayan, hindi rin talaga lahat ng nagpupunta dito sa Canada pinapalad. Meron din talagang napupunta sa hindi okay na employer. So ayun. So isa pang tanong, ano naman yung pinakagusto mo dito sa Canada? Siyempre yung sahod. Kung iisipin mo kasi halos trinipli niya yung sahod ko from Saudi Arabia. Although nagbabayad ako ng mga bills dito regarding sa house rental ko. Sa house rental kasi kasama na yung bills ng kuryente at saka ilaw, internet. So included na siya. Pero kahit na nagbabayad ako ng bills dito, mas gusto ko pa rin magtrabaho dito kasi nga yung trabaho nakuha ko and yung sahod na nakukuha ko dito ay halos ginawang triple compare doon sa Saudi Arabia. So magkano ba per hour ng nag-iisang ulikba ng Canada? Kailangan ko ba sabihin? Kahit roughly lang. Oh, sige. Para naman ma-inspire yung mga kababayan natin, yung mga kaka-quality natin. Hindi po ito hindi ito for content lang. For kung gusto niyo ng confirmation, tanong niyo lang si ka-quality natin na si Val para ma-provide namin yung information kung totoo ba o hindi. Ang sahod ko po dito ay 41 Canadian dollars per hour. So ayun. So isang Canadian dollar is around 42 pesos. So bahala na kayong mag-times mga ka-quality. So worth it ba ang Canada? Yes. Kung masipag ka, kung matyaga ka, and then kung pagpupursigihan mo talaga yung skills mo, and magpo-focus ka doon kung anong profession meron ka, maganda dito.
Lalo na kung highly skilled ka, malaki ang mga sahod dito. At kung tatanungin mo kung worth it ba, para sa akin, yes, worth it talaga. And then, as of now, pinagsisikapan ko ng asikasuhin yung aking permanent residency kung sakaling swertehin man dito o hindi. Sana magtuloy-tuloy kasi maganda dito sa Canada. Quality, isang quality yun. So, last question, ano bang mapapayo mo sa mga ka-quality natin na nagbabalak pumunta dito sa Canada? Meron bang may ipapayong isang ulik ba? Oo naman, bakit naman wala? Sige. Doon sa doon sa mga katulad kong ka-OFW natin diyan from Middle East, Singapore, Hong Kong o saang sulok man ng mundo kayo nandun, isa lang, at makinig kayo guys, yung mga nag-a-apply dito under work permit, magkaroon lang kayo ng tamang pag-research about the employer, about dun sa mga qualification nyo. So dati ang pagpasok natin dito ay laging sinasabi na basta masipag ka kahit anong trabaho, basta masipag ka dito sa Canada, okay lang. No, baguhin natin yung sistema na ganun. Dapat kung ano yung skills nyo, kung ano yung profession nyo, panindigan niyo at i-apply nyo dito. Kasi para pagdating dito, hindi kayo may stress. So galingan nyo lang guys, sa mga ka-OFW natin, mag-apply lang kayo na mag-apply, makakuha kayo ng employer. Then sa mga highly skilled naman, panindigan niyo yung inyong mga skills para makakuha kayo at magkaroon kayo ng permanent na trabaho dito sa Canada. So ayun, dyan na natatapos ang interview ko sa nag-iisang ulikba ng Canada, ang pinakatisoy na ulikbayan. So kita nyo naman. So ayos ba? Quality. Kaya mga kabayan, kung talagang gusto mong magpunta dito sa Canada, wag mo nang ipagpabukas pa, mag-process ka na today at baka bukas makalawa, andito ka na rin kasama namin. Ayos ba? Quality. At bago matapos tong video ako, i-follow nyo ang nag-iisang ulikba ng Canada. Meron din niyang Facebook page. Ayun. So kung nagustuhan nyo tong video ko, mag-follow, like, and share na kayo. Salamat. Quality.